Ang Diyos po natin ay napakabuti. Amen? God is really good. Kasi yun po yung totoo, no? Every now and then, marinig niyo po ako, lagi ko hindi nagdeklara ito. Wala po itong kinalaman ho dun sa tinatawag kong paniniwala ng iba, yung confession, kundi ito po'y pagpapahayag ng isang katotohanan. Kasi alam ko na marami ho tayo na mga pinagdadaanan, di ba? May mga problema, mga suliranin, mga karamdaman, mga pagsubok. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, ang atin hong Diyos ay mabuti. If God is good, then we can expect, no, even in the darkest times ng buhay natin, sa pinakamabibigat na pagsubok, ay makikita ho natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya ho tayo po yung pinakamapapalad na tao sa ibabaw ng mundong ito. Dahil ang atin hong Panginoon, ang ating Diyos ay totoong napakabuti. Amen? Amen. So kahit hindi maganda ang panahon, mabuti pa rin ang Panginoon. God is good. Amen. So, ngayon pong umaga, gusto ko hong ipagpatuloy ho natin ang mga paglilinaw ho sa mga turo ng ating Panginoon. Amen? Alam ko, isa ho sa pinaka hindi nauunawaan, nami-misunderstand ho ng marami, lalo na ng mga mananampalataya, ay yung pahayag ho na naririnig natin sa mga pulpito na ang sinasabi ganito, marami ang tinawag, ngunit kokonti ang pinili. Many are called, but few are chosen. Sino po nakarinig na yan? Di ba narinig ho natin yan? At alam niyo po, itong bagay na ito ay nakakalungkot ho kasi ho, ang problema nito, nagbibigay po ito imbis ng comfort ho sa mga tao, lalo na sa mga mananampalataya, ito ay nagiging dahilan pa para ho tayo ay magulupihanan, mawalan ng kapayapaan. At madalas ginagamit ito, na we-weaponize po ito. Lalo na sa mga tao na hindi naman natin kabahagi. Mga tao na, di ba, iniimbita natin, dinadala natin, di ba? Sineshare natin, at pagkatapos sasabihin na, hindi, kasi hindi siguro siya pinili. Amen? Sino pong makakapagsabi sa atin ngayon na tayo po ay mga pinili ng Panginoon? That we are chosen of God. Amen? Without a doubt. Yung bang wala hong hindi ho kukurap yung mata nyo. At kaya nyo sabihin, ako ay pinili ng Panginoon. Amen? At ilan ho sa atin ang nag-iisip pa o nagdududa, totoo kaya yun? Amen? Ako po ba ay pinili ng Panginoon? So, yun ang atin nung lilinawin sa umagang ito. Amen? So, para maintindihan natin ito, ang tawag po dito is the parable of the wedding feast. Ang talinhaga ng kasalan. Amen? Itong parable na ito ay binasa po ng ating kapatid, no? At madalas, kasi gusto ko na lang linawin agad ito, no? Itong marriage at itong tinatawag na parable of the wedding feast ay itinatali ho ng maraming mga gawain at maraming mga tagapagturo sa doon sa tinatawag po nating marriage supper of the Lamb. Yung mangyayari po, pinahayag po sa aklat ng Apokalipsis. In the book of Revelation chapter 19, pinakita po doon yung pagsasama-sama ng lahat ng mga naligtas. At sinasabi po nila, ito daw, talinhagang ito ng wedding feast
ay patungkol sa marriage supper of the Lamb ng Apokalipsis. Gusto ko sabihin sa inyo ito mga kapatid, itong ipinahayag sa talinhaga ng kasalan at ang ipinahayag sa Apokalipsis ng marriage supper of the Lamb ay magkahiwalay po at magkaiba ho, no, na pangyayari. It talks about two different distinct events. Amen? Kasi kaya ako ito gustong linawin mga kapatid, sa simula pa lamang, wag ho nating, kasi pag itinali po natin to sa marriage supper of the Lamb, nagkakaroon ho tayo ng problema sa sa pagkaunawa ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? At alam niyo bagamat itong talinhagang ito, itong parable na ito, aaminin ko po sa inyo, ito po ay meron ng tinatawag na prophetic element. Ano pong ibig sabihin ng prophetic element? Kasi ito ay meron ng kapahayagan o meron ng parallel sa mangyayari nung banggitin dito ni Lord. Meron itong tinatawag kong significance, that event yun, na mangyayari na pinilalarawan ng parable ng wedding feast na ito. Itong parable of the wedding feast ay tungkol sa imbitasyon ng Diyos. Imbitasyon ito ng Panginoon sa lahat ng tao na na pumasok sa kanyang kaharian, that they may enter the kingdom of God on earth. Yun talaga. Pero yung marriage supper of the Lamb, yun na yung future So, ibig kong sabihin, yung marriage supper of the Lamb ay may kaganapan dito in the near future. When the Lord gave this parable, ito'y magaganap in the near future. Pero yung marriage supper of the Lamb, mangyayari po ito kapag nagkaroon na ng digmaan o pakikipagdigma ng ating Panginoon sa Antikristo. So, wala pa sa panahon natin yun. Amen? Pero itong parable of the wedding feast, ito po yung naganap na at nagaganap ngayon sa ating kapaligiran. Amen? So, iniintriga ko kayo kasi gusto kong kunin yung atensyon ninyo na meron itong kahalagahan sa buhay ng mga mananampalataya sa ating panahon. Meron itong kahalagahan sa buhay mo, kapatid. Buhay ko bilang mananampalataya. So, very significant po ito mga kapatid. So, para maintindihan ko itong konteksto ng talinhaga ng kasalang ito, babalik na naman tayo sa orihinal na salita. Kung paano ito sinabi at paano ito isinulat para maintindihan natin ang kahulugan ng sinasabing many are called but few are chosen. Amen? Ngayon, bago tayo mag-usap, tatanungin ko muna kayo kung ano ang dating sa inyo nito. Nung narinig nyo itong many are called but few are chosen, marami ang tinawag pero kakaunti ang pinili. Ano ang dating nito sa iyo? How do you see it? Ano ang pagkaintindi mo nito? Meron mo bang gustong magsalita? Tahimik ka. Anong dating nito sa iyo? Nakakatakot, Brad. Hindi ako nakakasiguro, Brad. Di ba? Paano na lang yung asawa ko? Paano na lang yung kapatid ko? Paano na lang yung gawain natin? Paano na lang tayo dito? Baka naman pagdating ng marriage supper of the Lamb, naghahanapan tayo. At sasabihin mo, bakit wala? Hello? Sige, anong may dating sa inyo to? O si Mau, anong dating nito sa inyo? Alam nyo, we must be very honest. Alam nyo, huwag kayong matatakot na magtanong at huwag kayong magtatakot na magbigay ng opinion ninyo.
Kasi tungkulin ko na bigyan ito ng kaliwanagan. Amen? Ano, Mau? Marami po ang nakakilala sa Panginoon. Pero kaunti lang po yung gustong magbago. Gusto pong magbago at sumunod sa Kanya. Yun ang dating sa'yo. Ibig sabihin, maraming naman nakakakilala kay Lord eh. Halos nga lahat ng tao ngayon eh, di ba? Kilala ko si Lord. Minsan na binabanggit pa yan sa mga TV, binabanggit pa yan sa mga interview, pero kakaunti lang yung talagang gustong sumunod at magbago. Tama nga, no? So, medyo nakakatakot, di ba? Amen? O, meron pa dating sa inyo? Ano pang nyo? Anong opinion nyo? Talaga yung, pag sinabi ko, many are called, but few are chosen. Anong nararamdaman mo? Yan naman, yung nararamdaman mo. Mabuti na ho. Tatapatan tayo. Meron ho ditong gusto magpayag yung nararamdaman niya? O yung napapatanong, Brother Ming, yung napapatanong ka? Amen. Tayo kaya makapasa sa panuntunan ng Diyos. Yung kanyang kalakaran, kung tayo kaya ay, kung baga sa kwan, makapapasa. Kung baga, nagkakaroon ka ngayon ng pagdududa, papasa ba ako? Papasa ba ako? Tama rin eh, di ba? Parang nakakatakot eh, no? Ano pa? Sige. Parang tulad po nung kay Brother Ming na mapag-iisip ka kung yung bang ginagawa mo para sa Panginoon ay sapat na para sa Kanya para makasama ka dun sa tinatawag na mga pinili. Okay. Parang ngayon, nagtatanong ka tuloy, yung pang ginagawa kong ito magko-qualify ba ako na makasama dyan? No? Di ba? Sino pa may opinion? Si Simeon, may opinion. Anong nararamdaman mo pag sinabi many are called, but few are chosen? Parang lalo nyo pong naiisip yung gaano kahalaga yung personal na relasyon mo sa Panginoon. Kasi yung sinasabing few are chosen, kasi kayo lang talaga, siya lang ang nakakaalam ng puso mo. Kahit gaano pa kadami yung nagsasabing, sumasamba ako sa Panginoon. Sige, Kristiyano ko. Pero hindi pa rin po yun, kumbaga parang hindi pa rin po yun magiging batayan. Tanging ikaw lang at ang Panginoong nakakaalam. Kung ma-chosen ka ba sa dulo o hindi. Parang meron ka, yung insecurity. Di ba? Para bang yung eternal insecurity. Hindi mo tuloy malalaman kung makakapasa ka ba talaga, makakapasok ka, makakasama ka. Meron pa? Wala na? Matipid Okay. Yun ang layunin natin. Pag-aaralan natin ngayong umaga, mga kapatid. Kasi sabi ko, itong parable na ito ay meron noong significance. No? And I really thank God, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi napakarami ng resources ngayon. Napakarami talaga. Kaya lang, kung hindi tayo magiging mapanuri, baka maligaw tayo. Kaya ako nagsasalita ng ganito at tinatanong ko yung opinion ninyo kasi these are honest questions. Sapat ba itong ginagawa ko para kay Lord? Papasa ba ako? Ito bang relasyon ko kay Lord talaga? Okay na to? Talaga bang tatanggapin niya ako? Di ba? Nandito naman ako sa church Di ba? Ako ba makakapunta sa kanyang kaharian? So, ngayong umaga, pag-aaralan natin, kasi sabi ko, may prophetic significance ito. Huwag niyo ito titingnan kasi ng marriage supper of the Lamb Pag tinignan natin to, meron itong mga mangyayari o event na dapat makita ho natin nang sinabi ito ng ating Panginoon. Amen? So, buksan natin, Matthew 22. Sa Matthew 22, verse 1 to 7, makikita po natin dito na sinimulan ho ito ng ating Panginoon. So, He began to talk in parables. Talinaga. At sinabi niya, the kingdom of heaven may be compared to a king. So, malinaw, kinukumpara na niya yung kaharian ng Diyos sa talinagang ito. Na isang hari who gave, na nagbigay ng piging, ng
handaan ng wedding feast para sa kanyang anak. So nakita nyo to? Merong huli mo na agad di ba? Na ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo na kanyang anak ay iniaalin tulad sa talinghagang ito. Na ano? Merong inihanda ang Ama na kasalan. Amen? Para kanino? Para sa kanyang anak. Amen? So, itong wedding feast na ito, yung salitang wedding feast, sa salitang Grego, ang word na ginamit dito ay gamos. G-A-M-O-S. Na ang ibig sabihin, hindi ito simpleng kasalan, hindi ito simpleng handaan. Nakikita nyo? Alam nyo, gusto kong buksan ninyo yung isipan ninyo. Nung sinabi ni Lord na ang isa daw hari ang nagbigay ng gamos para sa kanyang anak. Amen? So ano ba ang gamos? Sa salitang Grego, ang gamos po, kaya sinabing kasalan. Kasi ito isang handaan na kung saan meron nung pagsasama, yung tinatawag na forever, yung pagtatali ng dalawa. Kaya kasalan a joining together of two in a covenant relationship. Isang relasyon na merong tipanan. May kasunduan. Amen? Kaya ito ho yung ginaya ng kasal Kaya nga ang kasal, nagkaroon pa ng kontrata. Di ba? Kasi yun ang patibay ng tipanan nung dalawa. So, it is really an event na tinatawag po na gamos. At itong kasalang ito, actually hindi nga kasalang gamos, na ibig sabihin, lahat ng dadalo doon, pakinggan nyo lahat ng dadalo at magiging bahagi ng gamos na yon ay nagkakaroon ng tipanan. Tipanan. A covenant relationship. Kanino? With the son of the king. Sa anak ng hari. Amen? So in this case, ang sinasabi ng Lord, ang talagang inihanda niya, everything is being prepared, mga kapatid, hanggang ngayon. The Father is preparing the gamos na ang lahat ng papasok doon, hindi lang kakain, hindi makikipagsaya, kundi papasok sa isang relasyon ng tipanan. Kanino? Sa anak ng hari. Naiintindihan niyo to? Sino nagigets ito? Gets niyo? So, nakikita ko natin dito na makikita nyo sa verse 3, ito'y kwento Hindi pa nangyayari, pero kinikwento na ng Panginoon. Kasi sa verse 3, mga kapatid, ang sabi niya, sent His servants to call those who were invited to the gamos, but they would not come. Ito daw, ang sabi, inutos ng hari sa kanyang mga alipin na tawagin yung mga inimbita na maging bahagi ng gamos na ito. Pero, ang problema, itong mga inimbitang ito ay ayaw pumunta. Ayaw pumunta. So, ano nakikita niyo po dito? May nakikita kayo? Ito ho'y tumutukoy sa relasyon ng Diyos sa lumang tipan. Kanino? Sa mga Israelita. Hello? Amen? Pumasok sila sa lumang tipan kay Moises. Pero nung dumating si Kristo, ang nakakalungkot, alam niyo, nalulungkot ako, pag naiisip ko to, si Moses tinanggap ng mga Hudyo. Amen? Pero si Kristo, nung pumunta siya, dumating siya dito sa lupa, anong ginawa ng mga Hudyo? Tinanggap ba siya? Di ba hindi? Si Kristo sumigaw dun sa ilang. Ang sabi niya, pagkatapos siyang bautismuhan ni Juan Bautista, sabi niya, magbago na kayo, magbalik loob kayo, mag-U-turn kayo. Repent, magsisi kayo. Sapagat ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Amen? Ibig sabihin, nandito na siya. He is opening
the gamos for His people. Ang problema, hindi ito tinanggap ng mga Israelita. Kaya nga si Kristo ay ipinako sa krus. May intindihan kayo? Kaya yung napapanood yung The Passion of the Christ ay naganap. Actually, nakita nyo, kinikwento pa lang ni Kristo to sa isang talinhaga. It really happened. Why? Because Jesus is the Son of God. Amen? Ibig sabihin, may foreknowledge ang Diyos. Tandaan nyo po, ang Diyos, so alam niya, kapag tiningnan niya ako, alam niya ang aking buhay mula sa wakas hanggang sa simula. Pag tiningnan tayo ng Diyos, He knows the end from the beginning. Amen? Ang tawag doon foreknowledge. Kasi kung wala ang foreknowledge ang Diyos, hindi siya Diyos. He knows. Kaya nga nakakatakot po ito, mga kapatid, wala ho tayong maitatago sa Diyos. Tahimik ka. Kasi hindi mo nga alam ang dulo mo. Ako nga, hindi ko alam ang dulo ko eh. Di ba? Hindi ko alam kung hanggang saan ako, kung hanggang saan mararating ko, hanggang ilang taon ako mabubuhay. I do not know that, but the Lord knows. Amen? Amen? Ang malungkot dito, itong mga inimbita sa gamos ng mga Israelita, in verse 3, tinanggihan nila ang Panginoon. Tinanggihan nila. At sasabi dito again, He sent other servants saying, Tell those who were invited, see, I have prepared a dinner. Sabi niya, I have prepared my dinner. My oxen and my fat calves have been slaughtered. And everything is ready. Come to the wedding feast. Sabi ng hari, utusan mo sila muli. Ha? 2 batch ng utusan o ng alipin. Bakit 2 batch? Kasi yung una po ay sa simula yun. Ang huling-huling prophet po sa Old Testament, sino? Si John the Baptist, di ba? Ngayon, ang sabi ni Kristo, ayaw magsipunta, nag-utos siya uli. Ano sabi? Tapos na, naialay na yung mga alay. Everything is prepared. Hindi na kayo maghihintay. Ready na ang lahat. Everything is prepared. The sacrifice was already given. Ano ibig sabihin dito? Ang tinutukoy nito mga kapatid ay yung mga Israelita nung panahon ni Kristo after He was sacrificed. Kaya nga, yung gamos na ito, wala ka nang dadalhin. Wala ka nang gagawin. Wala ka nang patutunayan. Ang gusto lang ng hari, pumasok kayo. Pumunta kayo. Amen? Amen po? Sabi dito sa verse 5, but they paid no attention, hindi nila pinakinggan. And went off, one to his farm, another to his business. Dinedma. Di ba ngayon ang gawain ng Panginoon? Tingnan nyo. Kaya nga hindi ko masisisi ang ibang mga gawain, ang mga churches, kung ano-anong pakulo ang ginagawa para lang ang mga tao magsipunta sa gawain ng Diyos. Di ba? Amen? Kulang na lang yung church, magpabingo magpapageant. Di ba? Magdala ng mga artista. In fact, ngayon, ang churches nagiging entablado na ng mga performance. Para lang magsipasok ang tao. Saan? Sa kaharian ng Panginoon. Amen? Aray. Di ba? Ito yung mga tao. Iniimbita, sabi ng tao, ay, okay, may gagawin. Meron akong trabaho, meron akong negosyo. So, may mga dahilan. So many excuses. Amen po? Pero yung iba, ang sabi dito, while the rest seized his servants, treated them shamefully and killed them. Ito malupit. Yung iba, hindi pa nakontentong tumanggi. Anong ginawa? Pinagpapatay pa yung mga pinasinugo ng hari.
Hindi kaya ito yung mga, parang mga martyrs, yung mga Christian leaders, yung mga apostles, yung mga disciples sa unang panahon, na namatay alang-alang kay Kristo. Kagaya ni Pablo. Si Pablo was beheaded. Amen? Napanood ko nga yung pelikula niya yung story ni Paul. No, nandun si Luke. Ako tuwan-tuwa. Nakita yung buhay ni Paul. But he was beheaded. Mga kapatid, makikita ho natin dito ang Israel ni-reject, in-ignore, pinagpapatay pa yung mga servant ng Panginoon. Amen? Sila Pedro, lahat ng apostol ni Kristo ay naging martir maliban lang kay Juan, the John the Beloved. Pero he was also exiled. Tinapon siya sa Patmos at namatay doon si John sa kanyang katandaan. Mga kapatid, ito po'y kwento na mangyayari at nangyayari. Kaya kung babasahin niyo itong parable of the wedding feast, huwag niyo itong basahin na parang kwentong kutsero, gawa-gawa. No, this has a prophetic significance sa buhay natin. Amen? Amen po? Kaya anong sabi dito? The king was angry, and he sent his troops and destroyed those murderers and burned the city. Nangyari po ba ito? Yes, it happened. In 70 AD, di ba? Ang Jerusalem ni-ransack ni Titus. Di ba? Nagkahiwa-hiwalay ang mga Hudyo. Tama? They were destroyed. Why? Because they rejected the sacrifice. They rejected the Son. Amen? And they killed His servants. Kaya makikita niyo po ito na ito po'y nangyari. Nangyari na ho. Ngayon, ba't ko ito pinupostehan ng ganito? Kasi gusto kong tignan nyo ito. Kung nangyari ito sa una, hindi kaya yung karugtong ng talinhagang ito ay nangyayari din? Tama? Pwede ko bang i-presume na yung verse 1 to 8 ay nangyari, di yung verse 9 to 10 hanggang 14 ay mangyayari din. Amen? Sino naintindihan ako? Nagigets niyo ako? Okay. Tingnan natin Matthew 22, 9 to 10. So, ito yung pinapakita ko naman, yung Israel past and present. Ngayon ang church, nung si Kristo ay umakyat sa langit, ang sabi po dito sa verse 8, sabi po dito, then he said to his servants, the wedding feast is ready. Ito na naman. Ang gamos ay nakahanda. Hindi pa sinasara ng Diyos ang kaharian ng Diyos. Amen? The gamos is open. The gamos is ready. But those invited were not worthy. Hindi karapat-dapat. So in verse 10, sabi niya sa mga servants, go therefore to the main roads. Pumunta kayo sa mga kalsada, sa highway, sa byways, sa barangay road, sa provincial road, sa city road, sa municipal road. Anong sabi? Anong sabi po dito? Invite as many as you find. Imbitahan nyo. Dahil yung mga original na inimbitahan na Israelita ay hindi nagsidating, ayaw nila. Sabi, pumunta kayo ngayon sa mga kakalsada at humanap kayo, mag-imbita kayo at lahat ng makikita nyo ay dalhin ninyo sa gamos na ito. Amen? May nakikita ko kayo? Di ba yung mga apostles? Sila yun Amen? Yung mga disciples, di ba sila yon? Nagpunta sila. Si Pablo, nagpunta sa mga Hentil. Kaya yung mga apostol ni Kristo, nagngalat, umalis sila sa Jerusalem. Oo, sa Jerusalem sila nagantay sa Holy Spirit. Alam niyo ba yon? Doon sila nagantay ng Holy Spirit ng Pentecost. Pero after ng Pentecost, sila'y nangalat sa iba't ibang dako. Kaya nauso yung salitang misyon. Mga misyonaryo sila.
Ang sarap nga ng buhay ng mga leader ngayon. Di ba? Yung mga misyonaryo ngayon, namimili pa eh. Ako gusto kong maging misyonaryo sa Japan. Huwag doon sa probinsya sa Japan, sa Tokyo. Ano imimisyon mo doon? Masarap buhay doon. Dito lang sa Pilipinas, ayaw niyo pumunta sa mga bundok-bundok, sa mga ita, sa mga katutubo, sa mga Muslim. Lalo na sa Muslim, ayaw magsipunta. Brad, baka patayin ako doon eh. Di ba? Itong mga puso nagpunta, nag-aalad sila. Saan sila nagpunta? Sa mga hentil. Tatanungin ko kayo, sino po dito ang hentil? Ako, hentil ako. Kasi hindi ako Hudyo eh. Amen? Huwag naman pagano, hindi man ako pagano. Hentil. Ibig sabihin, hindi kasama sa original na invited doon sa wedding feast na yun. So he went to the Gentiles. Itong Gentiles na ito ay tungkol sa iba't ibang tribo, iba't ibang lahi, iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Amen? Ang tawag dito sa panahon natin ay ano? Ang gamos. Ano ang naging venue? Yan, venue. Ano naging venue ng gamos ngayon? Oh, sino may wala lang pampremyo eh. Sino makakahula nito eh? Ano yung venue ng gamos nung panahon na yun at panahon ngayon? Nung inutusan na pumunta kayo sa mga kalsada, sa mga siit-siit, sa mga iskinita, lahat ng sasama, dalhin ninyo. Saan? Ano yung venue ng gamos na ito? Ng wedding feast na ito? Nako, ayaw magsalita, ayaw magkamali eh. Ano tayong mga Pilipino? Ang gagaling natin. O, yung lahi natin. Pa-safety tayo, ayaw natin magkamali. Amen? Ang gamos ang venue ngayon, alam niyo kung ano? Ito yung church, yung simbahan, gawain. Amen? Amen? Ang sabi dito, imbitahan niyo sila, yung eklesia, ang naging venue. Huwag niyo sabihin pag sinabing church, ito church. Hindi ito ang church, kapatid. Ang church hindi building. Ang church hindi lugar. Ang eklesia ay mga tao. Yung buhay na tao nagtitipon-tipon. Kung saan sila nagtitipon, yun ang church. Yun ang assembleya. Yun ang gawain. Amen po? Amen? So tayo pala ay nasa gamos, platform, venue. Amen po? Na ano, eto malupit. Ito, alam ko magagalit kay dito eh. And those servants went out into the roads, gathered all whom they found. Both, tingnan nyo to ha. Okay, magagalit sa akin ha. Lalo yung mga pastor, kung may makakarinig nito. Imbitahan nyo sila. Ang nagsidating sino? Lahat ng imbitahan nyo. Kasama na dyan yung masama at mabuti. Kasama na dyan yung totoo at yung fake news. Hello? Mga kapatid, ang church will be filled. Ako kaya tanggap ko ito eh. Ang gawain ng Diyos, kaya maintindihan nyo ngayon kung bakit sa HPB. Ba't sa HPB walang membership? Alam nyo bakit? Kasi tayo platform lang, venue lang tayo ng gamos. Kasi alam ko na lahat ng iimbitahan at papasok dito, sama-sama na dito together. Ang alin? Yung totoo at hindi. Yung may maayos na pananaw at yung merong selfish motive. Ang masaklap dito, pati sa pulpito, nagkakaroon ng ganun eh. Yung nangangaral, pero sabi ni Pablo, binibenta yung ebanghelyo. Kinakalakal lang mabuting balita. So, wag na kayong magtataka. Pakinggan niyo mga kapatid. Oh, ba't ayaw yung tumingin sa akin? Ang assembly po,
ay gamos lamang. Ang utos ng Panginoon, imbitahan mo lahat. Lahat. Wala kang itatangi. Kaya nga ako, pag nangangaral ako doon sa Pasay, nag-evangelize ako doon sa kalsada eh. Pinararating ko sa lahat ng imbitasyon. Kasi, alam ko naman eh. Nako, lalo na yung mga dadating. Alam niyo, napansin ko doon sa Pasay, pag kami nagpipreach doon, siyempre hindi naman lagi, at merong narinig sila, merong libreng bigas. Naku, yung mga upuan, mga kapatid, ito, kulang. Punong-puno. Malupit, yung bigayan ng bigas, hindi agad-agad. Kailangan ibigay yung pagtapos na ako. Nakarinig muna sila. Naku niyo po ibig sabihin? Hello? Amen? Kaya ho, ang church natin ngayon, hindi na ako nagtataka ba't ganito ang gawain ng Diyos. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng dako. Nakakita na kayo ng pastor na naka-harness, nagpipreach siya, lumulutang sa ere, papunta sa pulpito. Nakakita na ako kayo ng pastor na naka-high heels, habang nagpipreach. Lalaki Totoo yun. Mga kapatid, nakakita kayo ng pastor talagang nakakatakot to. Hindi ko na pinagtataka that the church is in this condition with the good and the bad. Kaya nga kapatid, pakinggan nyo. Kaya nga ako sa gawain ng Panginoon, hindi ako nakatingin sa mga kapatid eh. Kasi pag tumingin ako, baka magkamali ako eh. Alam ko may good and bad eh. Ako niyo po ibig ko sabihin, magiging judgmental pa ako. Sasama pa ko, baka matisod pa ako. Sino titingnan ko? Si Lord. Si Lord. Amen? Tatanungin ko kayo, may tanong ko sa inyo. Bakit sinabi ni Lord, imbitahan mo yung mabuti at yung masama? Bakit kaya? Ito, tanong ko lang to Bakit inimbitahan niya? Kasi ang church, hindi ko iniimbitan yung mabubuti. Di ba? Kaya nga ibang church, gusto lahat. Sino ba yan? Mabuting tao. Imbitahan mo sa gawain. Totoo. Tambayan, huwag niyo imbitahan yan. Hindi, sabi ni Kristo, lahat imbitahan niyo. Amen? Amen po? Bakit kaya niya inimbitahan lahat? Bakit? May idea kayo? Naku, tahimik na naman. Gustong-gusto ko talaga magtanong. Alam niyo kaya ako naman tinatanong kayo mga kapatid. Kasi alam ko pag nagtatanong ako, napapaisip kayo. At pag napaisip tayo, gagana yung utak natin. At makakaintindi tayo eventually. Why does God invite all? Why? Alam bakit? Babalik na naman tayo doon sa tinuro ko. Kasi lahat tayo nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Ang totoo mahal tayong lahat ng Panginoon eh. Kahit yung masama, yung masamang tao, mahal ng Panginoon. He is inviting everyone. Amen? Sige, Brother Bal. Kasi Brother Harry, ang Diyos kasi, hindi tumitingin sa lahat, mahal niya tayo. Yun. Dahil niya tayo. Nasa sa'yo na yun. Kaya binigyan tayo ng sariling kaisipan kung saan tayo pupunta. So, naintindihan niya ang motive ng Panginoon. Mahal niya tayong lahat eh. Nilikha niya tayo sa kanyang wangis. Tingnan mo katabi mo. Maniniwala ka, kamukha niya ng Panginoon. Wala, layo. Pero whatever is your opinion, pasensya na. Ano man ang opinion mo, sorry na lang. Mahal pa rin yan ni Lord. Di ba? Amen? Amen po? Ngayon, eto na. Teka, Brad, alam ko nauhuli niya na yung many are called but we are chosen eh. Ibig mo sabihin, Brad, yung gawain ng Panginoon, may mabuti at may masama. Naintindihan niyo na, parang saan ako papunta. Amen po? Bakit sila tinawag na mabuti? At bakit sila tinawag na masama? Tinawag ba yung masama dahil mga masama talaga yan? Masama ugali, masama gawain yan?
Bakit siya tinawag na sa masama? At bakit ito tinawag na mabuti? Kasi mabait siyang Brad eh. Kaya tinawag na mabuti. Yun ang pag-aaralan natin. Who are the good and who are the bad? Amen? Amen? Niniintindihan mo kayo? Okay, eto na. Gusto niyo makilala yung bad? Ha? Sino yung bad? Okay. Tuloy natin yung kwento. Matthew 22:11 to 12. Ang sabi dito, when the king came in to see the dinner guests, ayan, doon pumasok yung hari, doon sa gamos na yun. At anong ginawa niya? Tinitingnan niya yung mga nandoon. Tinitingnan niya yung mga nandoon sa loob ng gamos na yon. At sabi po dito, he saw a man, nakakita siya ng isang lalaki, na hindi nakadamit ng maayos na pandamit ng pangkasal. Hindi siya nakasuot ng damit pangkasal. So ano nakikita ho natin dito? Gusto ko muna makita niyo yung verse 11. Pakinggan niyo. Sa gamos, ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Hindi mo man siya maramdaman, hindi mo man siya makita, the Father, the God visits the church. O ba't tumahimik kayo? Nakaupo ka dyan? Nakikita ka ni Lord. Huwag mo sabihin, wala kasing malamig na hangin dito eh. Wala akong nakikita dito na move ng Holy Spirit eh. Kapatid, hindi nito binabago ang isang katotohanan that the Father looks at the guest. Tinitingnan niya tayong lahat. Ito malupit. Saan nakatingin si Lord? Kung ano yung style ng buhok mo? Ano suot mo? Saan siya nakatingin? Nakatingin siya sa puso mo. Nakatingin siya sa isipan mo. Hello? Mga kapatid, ang punto ko dito, pinipili na ng... Eto umiikot si Lord. Lalo na sa panahon natin. Tinitingnan na niya kung sino yung mabuti at sino yung masama. Biglang tumahimik. Sino yung karapat-dapat na pumasok at manatili sa kaharian ng Diyos? Lalong tumahimik. Sabi ni, tama nga, brother. Tama si brother. Tama pala ako eh. Sabi ni brother, may utin mo, di ba? Papasa kaya tayo. Di ba, Mau? Papasa ba ako? Ako ba'y karapat dapat? Yun na nga eh. Kasi tinitingnan tayo ng Panginoon. Ang punto ko mga kapatid, siguro tungkulin ko, paalalahanan tayong lahat. Huwag mo sabing nangangaral ka. Huwag mo sabing kumakanta ka. Huwag mo sabing tumutugtog ka. Huwag mo sabing may pwesto ka sa gawain ng Diyos. It doesn't matter. Huwag mo sabihin ikaw laging ikaw yung attentive, ikaw yung pinakamaraming ginagawa. Huwag mong sabihin 'yon. Dahil nakatingin ang Diyos. Tinitimbang niya. Tinitimbang niya tayo. Anong gagawin mo, brother? Ito lang. Huwag na akong mag-sermon. Tayo na lang mag-sermon sa isa't isa. Pwede ba sa yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, kapatid, ingat ha. Di ba? Amen? It's high time na ang gawain ng Diyos ay maintindihan nito. Hindi ito nangangahulugan nandiyan ka sa gawain ng Panginoon, okay ka na. Hindi ho. Kasi iniimbita talaga ni Lord ang lahat. Ang nais ng Diyos, lahat tayo'y maligtas. Kalooban ni Lord, maligtas tayong lahat. At saan mo naman, Brad, ba't kailangan pa pumasok sa gamos na yan? Saan mo maririnig ang mabuting balita? Maririnig mo ba yan sa entablado? Maririnig mo ba yan sa game show? Sa noontime show?
Marinig mo ba yun doon sa chismisan, sa mga lugar na sugalan, kung saan? Hindi. Saan mo marinig? Di ba sa gawain ng Panginoon? Amen. Amen? Amen. Okay. Sabi niya sa lalaki, nakakita siya ng isang lalaki, hindi nakasuot ng damit na pangkasal. Ayan, diyan nagkakagulo eh. Sama naman nung hari, paano kung walang damit yung tao? Paano kung ang damit nun wala siyang damit pangkasal? Di ba may mga taong ganon? Ano yun? Ito na, tanong kita. Ikaw, Brad, may barong ka ba? Ha? Meron ka bang, Sister Annabel, yung pin niya na pangkasal na barong? Husi. O, yung mga babae, meron ba kayong gown? Bira, di ba? Sino dito walang gown? Dami yan. Yung mga may gown. Ba't ako may gown ako? Kaya alam, teenager pa ako nun eh. Wala na. Amen. Mga kapatid, may tatanong ako sa inyo. May tatanong ako sa inyo. Kasi nilapitan ng hari yung lalaki. Sabi niya, Igan, bakit ka nandito? Hindi ka nakasuot ng proper attire. Paano ka nakapasok dito? Teka lang, sabi nung hari, inimbita mo kami. Inimbita mo kami. Tapos ngayon, dumating ako, nakatsinelas lang ako dahil wala naman akong sapatos. Nakasando ko dahil wala naman akong polo. Ito lang ang pinakamagandang damit ko. Tapos, sinisita mo ko. Di ba parang napakasama naman ng hari? Ikaw ang nag-imbita. Open to all eh. Open to all. Amen? Amen. Pero teka, bakit sinita ng hari yung lalaking hindi nakadamit? Teka lang, tanungin ko muna kayo opinion nyo. Ano opinion nyo dito? Natutuwa ba kayo? At napapaisip ba kayo? Ganun ba ang Diyos? Iimbitahan mo kami, tapos mag-i-expect ka pa na, kung wala kaming naibigay, wala kaming maisuot. Ganun ba ang Diyos? Ayan, kasi nga hindi natin naintindihan. My people are being destroyed for lack of knowledge. Okay. Kasi sa yung verse 12 na ito, nung tinanong ng hari, bakit ka nandito? Hindi ka nakasuot ng damit pangkasal. Paano ka nakapasok dito? Yung bang pagsita ng hari na yon ay unfair? O tama lang? Ano opinion nyo doon? Anong naramdaman nyo? May naramdaman kayo? Brother Joey, anong naramdaman mo nung sinita nung hari yung lalaking hindi nakadamit na pangkasal? Di ba, yung opinion natin ay maganda na makarinig. Oh, Brad Joey, may masasabi ka ba? Si Brad Joey, gusto ko marinig to eh. Oh, maganda opinion nito eh. Palibasa, rapper ito, kaya alam natin mga makatwiran. Di ba, anong dating sa'yo, Brad, nung makatwiran ba na sitahin ng hari, yung lalaki, na inimbita naman, open to all, pagkatapos, pagdating sa loob, sisitahin mo dahil sa suot niya. Is it fair or is it unfair? Brad Joy, gusto mo marinig si Brad Joy, ano sa'yo? Patas ba o hindi? Kasi huwag kayong matatakot magsalita. Kasi meron akong gustong patunayan. O sige, Brother Bal. Hindi, parang sa pero dahil kinumbida mo tapos sa sarili ko, ano lang yun, ha? O, yun. O, unfair. O, ikaw, Brad Joey. Gusto ko marinig to eh. Sige, Brad. Hindi, totoo yung honest opinion natin. Dapat po, para sa akin po, hindi po siya nakadamit pang kasal. Parang, wala po siyang respeto, ganun. Ayun. Sa'yo naman, ang tingin mo, hindi naman unfair si Lord. Alam mong, parang sasabi mo, alam mong kasalan ng pupuntahan mo, tapos nagchichinelas ka lang. Ano yung parang walang respeto, walang galang. Tama din, di ba? So yun yung side naman nung hari. Inimbita kita, hari na nga nag-imbita eh. Tapos pupunta ka dito, nakashort ka na. Di ba? O ano ba? Yun yung isa, unfair kasi ino lang ang kaya eh. Baka nga hindi pa nilinaw eh. Di ba? O, meron pa opinion? Dito. May opinion kayo? O, the same lang kayo? Ha? Common sense naman sa'yo. Tapos sinususuka mo si Brother Job na common sense, handaan. Ha?
Kasi nga po yun, common sense. Alam mo nang handaan yun na kailangan nakahanda ka rin na maging maayos ang pagdalo mo. Okay. Karang kulang sa common sense. Okay. Okay. So, ibig sabihin ba, yung pagpunta mo sa kaharian ng Diyos, kung ikukumpara ko iintrigahin ko lang kung ikukumpara ko yung common sense, ibig sabihin pag pumunta ako sa kaharian ng Diyos, nakadepende ba doon sa gagawin ko, what I do? Or what I don't do? Brother Ranil, simple na yung sagot, pinakomplicate mo pa Alam niyo bakit ko to ginagawa, mga kapatid? Meron akong gustong ibigay sa inyo na isang katotohanan na hindi tinuro sa atin. Ano yun? Kasi, eto yung kwento. Maintindihan niyo to ngayon. Nung unang panahon, kapag merong royal na gawain at ang nag-imbita ay isang royal family, lahat ng iniimbita, binibigyan ng hari o ng royal family ng damit. Sinusupply yung damit. Halimbawa, inimbitahan ka niya, pag imbita sa'yo, may dala-dala yung katulong na manunukat. Sukatan yan. At bago dumating doon sa handaan, lahat ng darating, lahat ng inimbita, binibigyan ng damit na isusuot. Di ba pinapractice yan ngayon? Yung mga nagpapakasal, sino sumasagot ng damit? Sister Dan, Sister Annabel. Sino sumasagot ng susuot ng mga paabay? Mga ninang. Di ba yung kakasal? Hindi, Brad, hindi lagi. Pag walang budget yung ikakasal. KKB. Di ba? Pero pag yung nag-imbita, inimbita ka na isang mayaman na kaibigan mo, Brad, umattend ka sa kasal. Ano sasabihin? Huwag ka na mag-alala. Ang motive namin, problema pa ngayon, may mga motive. Ang motive pa naman, ganito, dapat nakatoksido tayong lahat. Brad, wala akong toksido. Hindi na. Sagot ko na yung toksido, umattend ka lang. Di ba sa atin? Nung panahon nila Kristo, nung kinikwento niya ito, lahat ng handaan na royal wedding, ang lahat ng iniimbita at lahat ng magsasabing dadating doon sa handaan na yon, binibigyan ng damit. Amen? Amen po? Amen. Kaya yung mga tumanggap na imbitasyon, bibigyan ng damit. Ngayon may tanong ko ulit sa inyo. Anong significance itong damit na ito? Di ba? Talinaga ito. Anong kahalagaan itong damit na ito? Bakit kailangang nakadamit ka doon sa handaan na yun? What's the significance? Ito na lang. Hindi nyo naman masagot Sasagutin ko na lang. Pinapahirapan mo naman kami, brother. Para bang yung teacher Gusto niya, estudyante na lang lahat ng sasagot. Yung teacher, ayaw na mag-isip. Okay. Ito na lang isang tanong ko. Brad, anong mangyayari? Ayan na. Anong mangyayari to sa dadating na hindi sinuot yung damit? Ito kasi yung case nung lalaki. Binigyan siya ng damit. Yan na yung pumasok dyan Sister Cathy, Brother Joey, dyan na pumasok yun Binigyan siya ng damit. Sabi, sige, dadalo. Binigyan ng damit. Ang ginawa nung binigyan ng damit, di ko alam. Baka naman binenta na yung damit. Di ba? Alam naman hindi kasya yun. O kaya naman, masyado siyang, yun nga, walang respeto. Pwede, di ba? Minaliit niya yung hari. Binaliwala niya. Binigyan niya ng importansya yung sarili niya. Higit sa nag-imbita sa kanya. Tama? Ano nangyari? Sabi nung hari, Igan, bakit ka nagpunta dito ng ganyan ang suot mo? Di ba? Ano makahulog? Ano ibig sabihin ng damit? Tingnan nyo, sa New Testament. Ayan na. Yung damit. Ito yung damit.
Church ngayon ha, church. Lahat ng iniimbita sa gawain ng Panginoon, lahat ng iniimbita sa kaharian ng Panginoon, binibigyan ng Panginoon ng damit. Hindi mo bibilin, hindi mo pagtatrabahuan, hindi mo pagsisikapan. Ito'y ibibigay sa'yo. Amen? Isaiah 61:10. Sabi dito, I will greatly rejoice in the Lord. My God, my soul shall exalt in my God, for He has clothed me. Ayan. Dinamitan niya ako with the garments of damit ng kaligtasan. He has covered me. Nilambungan niya ako with the robe of righteousness. As a bridegroom decks himself like a priest with a beautiful headdress, and as a bride adorns herself with great jewels. Isaiah sinabi, garments of salvation. Kaya po yung kaligtasan natin, hindi bunga ng gagawin mo o ginawa mo. Ito ay regalo, kaloob ng Diyos sa atin. Yung katwiran, the righteousness, ibig sabihin, hindi ka kailangan maging mabuti para iligtas ng Panginoon. Yung kabutihan ng Panginoon ang nagliligtas na sa iyo. Hello? Anong pinapatunayan ko? Yan na, Brother Ming, binubura ko na yung sinasabing papasaba ako. Hindi ka papasa kung sa sarili mo. Pero dahil libre ito, provided ito, binigay ito ng Panginoon. Ang gusto lang ni Lord, ano? Isuot mo. Isuot mo. Kaya sabi ni Pablo sa Galatia 3:27, for as many of you as were baptized into Christ, lahat ng ekang binautismuhan kay Kristo, ay ano? Have put on Christ. Isinuot sino? Si Kristo. Kaya yung mahalaga talaga yung baptism, hindi naman dahil naligtas tayo dahil doon. Kundi yun ay pahayag na tayo'y bahagi ng kasunduan kay Kristo. Sino na-baptize na dito? Di ba? Wow, may suot ka. Romans 13, put on the Lord Jesus Christ. Isuot eka ninyo ang Panginoong Jesucristo and make no provision for the flesh to gratify its desires. Amen? Okay. Ano ba yung pagsuot ko yung damit na ito? Ano sabi? Sa Colossians 3, verse 12, ang sabi, put on as God's chosen ones, ayan na, yung mga pinili, holy and beloved, ano? Isuot daw niyo, compassionate hearts, mga pusong maawain, mga pusong mapagdamay. Amen? Kindness, kabaitan. Ano pa? Humility, kababaang loob o pagpapahinuhod. Ano pa? Meekness. Ano yung meekness? Isang katangian na hindi mo pinipilit yung sarili mo, handa kang makinig, handa mong tanggapin. Amen? And ano? Patience. Pagtsatsaga. Amen? Hello? Itong wedding clothes ito, pakinggan nyo, itong wedding clothes ito sa panahon natin ay sumisimbolo na ano? Yung covenant love natin, relationship kay Jesus. Yung covenant relationship mo sa Diyos Ama, na siyang nagligtas sa atin, nagtumubos sa atin. At ito'y nagpapakita din ng biyaya ng Diyos na ano, isinusuot sa atin yung katwiran ni Kristo. Kaya, pakinggan nyo, kaya pala ako, kahit pumalpak ako, sabi ni Juan, kung ikukumpisan mo ang kasalanan mo, tapat ang Diyos na ikaw ay patawarin at linisin. Why? Because of the robe of righteousness na ibinigay sa atin ni Kristo. God can still forgive us for our shortcomings and shortfalls. Amen? Pero hindi yung lisensya para magpakasama tayo. Amen? Kasi, tutuloy natin itong kwentong ito. Ito'y panawagan
na ipamuhay ho natin yung katwiran sa ating pang-araw-araw na buhay. Tatanungin ko kayo, mabait ka ba? Mapagpasensya ka ba? Mapagpakumbaba ka ba? Meron ka bang puso na hindi pusong bato? Amen? 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 Kasi, kung hindi ito nakikita sa atin, magtatanong ako kung nandito ka sa gamos ng Panginoon, kung nakasuot ka ng damit na ipinobide ni Lord sa iyo. Aray. Pabayaan mo, Brad. Nakalimutan ko lang sa bahay. Sa Sunday, isusuot ko na. Sakit mo naman magsalita, Brother Harry. Mga kapatid, ang gawain ng Diyos, yung pagiging banal, hindi nangangahulugan, kabisado ko ang Bible, magaling ako mag-preach, hindi yun ang banal. Ang banal yung mga taong sumusunod sa Panginoon. At yung magiging banal nakikita sa ating pag-uugali. Ba't tumahimik kayo? Amen? Kasi Brad, kaya ka ganyan, hindi mo sinusuot. Ito, warning ko. Warning. Ano nangyari doon sa tao na hindi nagsuot? Sige, Matthew 11 to 12. Ano yung tawag ni Lord to sa taong yon? Sabi, and he said, friend, teka lang Brad, kaibigan Kasi bakit kaibigan ang ginamit? Mali kasi English hindi yun accurate Hindi kaibigan ng accurate ang word dun Kasi kung talagang kaibigan ng word dyan, ang ginamit na Greek word dyan, philos. Ibig sabihin, close tayo. Pero ang ginamit ng hari, nung sinita niya yung lalaki, sabi niya, hetaire. Alam niyo ano ibig sabihin ng hetaire? Yung hetaire po ay isang tao na ang tingin niya sa sarili niya ay kaibigan ka. Pero ang tingin sa iyo ng taong yon na hindi ka naman tunay na kaibigan, kundi isa kang kaibigang impostor. Acting for self-gain. Ang hetaire po yung isang tao na makasarili. Yung sarili lang niya ang iniisip niya. Nagkukunwari siyang comrade ng parang ganito sa church, nagkukunwari siya, mananampalataya ako ni Lord. Pero kaya lang ako nandito kasi gusto kong tanggapin lahat ng biyaya, blessing. Pero wala siyang interes makilala ang Panginoon. Wala siyang interes sambahin ng Panginoon. Wala siyang interes na lumago sa kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya siya nandyan, gusto niya yung kanyang interes. Comrade, totoo. Member ng church, totoo. Christian, totoo. Pero hetaire. Kumbaga kay Anthony Castelo. Pasensya na kayo, hindi ito alam ng mga bata. Yung mga panahon lang namin alam ito. Yung favorite ni Anthony Castelo. Parang hindi nyo alam si Anthony. Ako lang ba ganun katanda? Meron siyang kanta na balat kayo. Sa modern, plastic. Kaibigang, may tawag dyan kaibigang, hindi tunay na kaibigan. Ano ba tawag yun sa Tagalog? Kaibigang puti. Sobra. Ano ba? Kaibigang ano? Amen? Okay, hetaire. Yung hetaire po, yan yung sinasabi ng kapatid natin Wala siyang respeto, minaliit niya ang Diyos. Naandun siya sa church, akala tinatanggap siya. Kasi wala naman nakakakilala talaga sa laman ng puso niya Di ba? Wala naman nakakaalam sa atin paglabas natin dito Kung paano tayo makipamuhay, paano tayo natin trato kapwa natin Wala naman nakakaalam kanya-kanya tayo pagkalabas dito Amen? Pero alam ni Lord. Alam ni Lord.
Pagdating sa church, akong bait-bait, ang bait-bait. Ha? Wala kang makita, nagpapanalangin na, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pero, hindi naman yun ang totoo eh. Amen? Na, ito malupit, nandun siya sa gawain, minamaliit niya ang Diyos. Pero buti na lang, God is good, no? Mahal niya tayo lahat. Kasi ang Diyos hindi nawawalan ng pag-asa sa atin eh. Pakinggan niyo to. Hindi nawawalan ng pag-asa ang Panginoon sa ating lahat. Dahil ang gusto niya, maligtas tayo talaga. God is so patient with us. Slow to anger. Ang bagal magalit ng Diyos. Amen? Pero ang taong ito ay hetaire. In-expose ni Lord. Pakinggan nyo. There will be a time when God will expose us. Not to drop us, no? But ang hope niya dito ma-realize mo yung totoo. Amen? Itong hitahiring ito, 2 beses lang ginamit. Ang unang ginamit tong salitang hitahiring na ito, si Kristo mismo ang gumamit. Kanino? Kay Judas. Nung sinabi niya kay Judas, di ba pumunta si Judas sa hardin? Lumapit si Judas. Anong ginawa ni Judas? Hinalikan niya si Kristo. Ano sabi ni Kristo? Friend, hetaire. Hetaire. Sige na, gawin mo na, tuloy mo na. Nakuha niyo ibig sabihin? Yung hetaire na ito ay ginamit niya kay Judas during his betrayal in the garden. Gusto niyo tawagin kay hetaire? Di ba? Ang hirap nun. Kay Judas lang ginamit yun. At yung pangalawang ginamit to ni Kristo, ito yung doon sa parable of the vineyard, yung manggagawa, na yung mabuting maamo, tinawag siya alas 9, una siyang umatende. Alas 9, dumalo siya. Ay sige, report ako for duty, 9 o'clock. May dumating alas 11. May dumating alas 2. May dumating alas 3. Pagdating na alas 5, pila sila sa sweldo. Nung nagkakawa sweldo, nakita niya yung dumating ng mag-aalas 5 na. Ba't tumanggap 500? Siguro mas malaki sa akin. Nung dumating ng mga alauna, 500 din. Yung dumating ng magtatangali, 500 din. And doon siya ay huli.